Start. Ito ginamit ko na introduction na ituro ko na sa inyo nito. The 7 enemies of success that can change your life forever. Sana, I wish, sa lahat ng mga naka-attend ngayon at nagte-take note, sana naman, next month, kikita na kayo ng malaki. Okay? Sabi nga rito, these secrets are simple. Simple lang. Yet, they are secrets because very few realize their true value. Alam niyo po yung tuturo ko, alam niyo na lahat. Kaya lang gusto ko lang po sana ma-realize niyo ang true value, true meaning. Ang sabi po rito, use them wisely and your life will never be the same again. Gusto niyo ba na tuwing lalabas kayo, pag bunot mo, hindi na 20 pesos ang mabubunot mo? Gusto mo ba pag bunot mo, puro 1,000 na lang? Yes! Diba? Ang sarap? Nararanasan ko po yun ngayon sa biyaya po ng Panginoon. Okay? So, ang ituturo ko sa inyo, tinawag ding secret. Kaya lang, maraming nakakaalam, kaya lang konti ang gumagawa. Pasensya na kayo, medyo mainit. Pero magpapabili na sa Ma'am Susan ng bago. Alright. Let's begin. Start to realize your dreams. And make your life successful. Just make the first step. Make the most logical choice. And then move on with your life. Strive to realize your full potential. Every day there's an opportunity. Waiting to be discovered. If you believe in something, just go for it. Spread your wings and soar high. And don't be afraid to fall. Remember, action is a key to success. Think what you want to do. Get started. And do it well. Be not afraid to make a change. Make a difference in everything you do.
Set your own goals. Work hard. Overcome every obstacle. Turn the impossible into possible success. Win your life race. Ladies and gentlemen, let's welcome the 7 enemies of success. Unang-una po, nakalaban ng success, ladies and gentlemen, is illness or poor health. Karamdaman. Kung mayroon tayong karamdaman at hindi talaga maalis or genetics ang problem, wala tayong magagawa. Pero we can have a choice dahil may product tayo. Okay? Kahit ano pong gusto nyong gawin, kung wala kang magandang health, kung hindi ka malusog, wala kang mararating. So, ang unang-una po nating dapat na malaman ay dapat maging malusog tayo because the foundation of all success must be, alam niyo po ba kung ano? Perfect health or having a healthy body. Okay? Bawat isa ba sa inyo healthy? Tignan nyo nga yung katabi ninyo kung healthy. Sige, tignan nyo po. Baka mamaya our body should be healthy before we can be successful. Because our body is our limit. Yan po yung ating limitasyon. Naituro ko na to nung mga nakaraan pero gusto ko lamang pong ulitin ngayong gabi. Alright? Our body is our limit. Therefore, dapat alagaan ninyo ang inyong mga sarili, magsumikap na maging malusog. Okay po ba? Para maging malusog, dapat po tama yung ating diet. Hindi yung kain ng kain. Kung anong gusto mong kainin, kainin mo ng kainin. Dapat namimili ka. Hello? Tapos biglang napili mo yung taba-taba. Tapos ipapanalangin mo, batukan kaya kita. You can never do anything dun sa property ng taba. Tapos ipapanalangin mo, Ama, linisin mo ang pagkain ito, tanggalin mo mga kolesterol, batukan kaya kita. Nandun po yung kolesterol. Huwag mo lang ipag-pray. Pagpasalamat mo na lang, Ama, salamat po sa tatanggapin kong pagkain. Tapos, kasi pinili mong kakainin mo eh. Taba. Alright? So, dapat pinipili po yung ating diet. And then, dapat po mag-exercise. Ilan sa inyo nag-exercise kanina umaga? Yes. Totoo? Totoo, sir? Ako nag-exercise pagkagising ko. Nag-exercise ako kasama ang leeg. Every morning, ginagawa ko po yun. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, nag-exercise ka ba? Baka namang ibang exercise yan, ha? What else? Dapat po, kumakain ng prutas at gulay. Totoo ba kumakain kayo? Yes. Ma'am, kumakain ka? Hindi nga. Anong kinakain mong gulay? Lahat? Okay, pagbaba nyo sa baba, maraming prutas doon. Diyan sa may supermarket, kumain kayong kumain doon pagkasahod nyo. Para lumusog tayo. Drink plenty of water. Mamaya, ituturo ko yan bakit. Kailangan ninyo yan. Avoid unnecessary anger. Pero kung kailangan magalit, di magalit ka. Pero kung unnecessary yung anger mo, wag na kasi ang anger produces
acid in your body. Produces acid not just alone in your body but in your heart. Gusto mo, lagyan mo ng asido ng baterya yung puso mo? Pero every time pala na nagagalit ka, nagpo-produce ka ng acid sa puso mo. Alam nyo ba yon? And always wear a beautiful smile every morning. Pagkagising mo, dapat naka-smile ka na. Nagsusuklay ka pa lang, dapat naka-smile ka na. Para pagharap mo sa client mo, sir, siguradong bibili. Pwede ka ba naman makabenta kung nakasimangot ka? Di ba hindi? Okay, what else? Lastly, take Laminine. Of course, take Laminine. Because the key to perfect health is ang hina. The key to perfect health is ayun, no? Alam nyo ba bakit? Alam mo, tuwan-tuwa ako rito sa isang partner ko eh. Palakpakan nga po natin si Sir Edwin Cortez. Etong tao na to, tuwing mag-share kami ng gabing-gabi dito, ang dami niyang alam. Kaya ako tuloy, nagre-research din. And nakapag-research ako ng napakaganda dahil sa kanya. Kaya pala, the key to perfect health is Laminine. Grabe, ito po yun. Tignan natin. It's because of very simple amino acid. Ang sabi ni Edwin sa akin, nung mga nakarang linggo, ang sabi niya, kapag kumain ka ng bawat gulay, karne, kung ano man yung hinahanda ng misis mo, it boils down into 3 things. Magiging sugar, and then pupunta siya sa bloodstream. Yung pangalawa, magiging solid waste, pupunta siya sa colon. And then, iuuu mo. Yung pangatlo, amino acid. Agad-agad. So, lahat ng kainin mo, amino acid ang result. Ay tayo, mayroon tayong capsule na ang laman, 22 amino acid. Okay ba yon? Now, eto ngayon ang matindi. Hindi masyado tinuturo dito. Amino acid is a building block. Ba't ko tinuturo ngayon? Kasi part ng success. If you are not healthy, you are not going to be successful. Okay? When 2 amino acid chain together, alam nyo ano nangyayari? Kapag dalawang amino acid nag-chain together, nagiging polypeptide bond. Tignan nyo maigi, importante po ito. When polypeptide bonds change 2 or more amino acid together, they became what? Protein. Okay, ano ba yung composition ng body ninyo? Protein. Mamaya, babalikan ko yan. When amino acids are chained together with polypeptides bond, the result are proteins. Ngayon, napakahalaga niyan sa ating katawan. What are proteins function? Alam niyo kung ano? Yung isoleucine is essential for muscle. Naku, hindi mabasa. Okay. Muscle po yun, yung isoleucine. Yung leucine provides nitrogen equilibrium in adults necessary for optimal growth sa children. Kaya mga bata, mapapansin mo, kapag kulang ng amino acid, pandak. Kaya naman paglaki, maliit din. Short. Ibig sabihin, kulang ng amino acid. Okay? Now, ang lysine helps absorb and produce calcium. Kita ninyo? And it's also important in the formation of collagen. And then, methionine is essential because it can provide sulfur and other compounds that the body requires. Bibilisan po natin. Phenylalanine is used in different biochemical process to produce neurotransmitters. So, dopamine. Yan, mahirap i-pronounce. Okay, what else? Ano pronunciation yan? Threonine is necessary to form tooth enamel. It's also used to produce elastin and collagen. Kasama sa iniinom natin. Kaya, tingnan nyo ang gugwapo at ang gaganda ninyo. Diba? Iba yung kutis ng mga taga-Laminine. Okay. Tryptophan is an essential precursor for the following compounds: serotonin, niacin, and
Mahirap i-pronounce. Okay. Tryptophan, pinapataas niya yung serotonin level mo. Kaya yung mga taga-laminain laging happy. Okay? Now, valine is necessary for the maintenance of muscle tissue and to preserve muscle stores of glycogen. So, amino acid is equals to protein, thereby it's essential to our bodies. Ngayon, may nadiskubre akong isa. Yung amino acid, nagsama sila naging polypeptides. Yung polypeptides, nagsama-sama sila nagiging protein. What makes cell? Ano nagko-compose sa cell? Without protein, there will be no cell. Okay. Mabilis lang po ito. Panoorin natin. Okay? Have you ever wondered what we are made of? All life is made of cells. They come in thousands of shapes and sizes. The human body has over 100 trillion of them, carrying out the dance of life. They are so tiny that 10,000 could fit on the head of a pin. The cells in our body undergo over 500 quadrillion chemical reactions every second. Their amazing biochemistry has nurtured the life and protected us from harm. Okay. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Mabilis lang to. Sir, pakiliitan na lang. Okay. Cell, tissues, organs, and systems. Ito yung mga tissues, muscles, the lining of intestine, the lining of the lungs, and so on. Organs, heart, lungs, stomach, brain, so on. Organ system, circulatory, respiratory, digestive. Ang sabi sa akin ni Edwin, the smallest part of our body is the cell. Basic unit. Guys, amino acid, pag pinagsama mo, nagiging protein. Without the protein, there will be no cell. Okay, anong pruweba mo? Ito po yun. By Thomas Hines. In school, most of us were taught that the first simple cell started when lightning passed through a particular atmosphere and produced amino acids, the building blocks of the main ingredients of cell, which are called proteins. These amino acids, according to the school books, went on to concentrate in the ocean in an organic broth,
where they link together to form proteins. These proteins then got together with DNA to form the first simple cell. Okay? So, ibig sabihin, without protein, there will be no cell. Ibig sabihin, pag uminom ka ng amino acid, nag-create ng protein, nag-create ng bagong cell. Thereby, ano tayo? Nagki-create tayo ng stem cell. Hindi lang madirekta eh. Pero nagki-create, kaya pala, ang stem cell, anong sabi ng mga doctors natin? Ito yung mga undifferentiated. So every time na iinom ka ng amino acid, ng product natin, it produces a lot of cell in your body. And then yung ating fibroblast growth factor, uutusan niya yung mga bagong create na cells to replace those dead cells in your body. Kaya gumagaling tayo, sir. Kaya tinawag tayong the miracle pill. Grabe, sir, no? Alright. Ano pa? Mabilis lang to. Ito matindi. The collection of proteins within a cell determines its health and function. The collection of proteins within a cell determines its health and function. Proteins are responsible for nearly every task of cellular life, including cell shape and inner organization, product manufacture, waste cleanup, and routine maintenance. Grabe. Ganun po yung product natin. Katindi. Okay? Sir, pwede mong buksan yan para hindi tayo mainitan. Proteins are crucial to the structure and function of living cells. Great. Wag na yan. Okay. Lastly, bago tayo lumipat sa topic natin, proteins are the workhorse, molecules of life, taking part in essentially every structure and activity of life. Okay? So, ibig sabihin po, napakalaking part ng ating kalusugan yung laminine. By taking laminine every day, you are creating a lot of cells in your body. Okay. Kaya lang, gusto niyo bang makita yung loob ng cell? Gusto niyo makita? Yes. Gusto niyo mag-travel tayo, pumasok tayo sa loob ng cell before we proceed to seminar? Yes. Okay, introduction lang kasi ito eh. Okay, let's view the video clip. With computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. After entering the heart of the cell, we see the tightly wound strands of DNA, storehouses for the instructions necessary to build every protein in an organism. In the process known as transcription, the molecular machine first unwinds a section of the DNA helix to expose the genetic instruction needed to assemble a specific protein molecule. Another machine then copies these instructions to form a molecule known as messenger RNA. When transcription is complete, the slender RNA strand carries the genetic information through the nucleophore complex, the gatekeeper for traffic in and out of the cell nucleus. The messenger RNA strand is directed to a two-part molecular factory called a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular assembly line builds a specifically sequenced chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. Their sequential arrangement determines the type of protein manufactured.
So yan po yung loob ng cell natin. Okay? Ang problema, inom tayo ng inom ng laminine, pero nagkakaroon po ng tinatawag na cell death. Namamatay sila kung hindi kayo umiinom ng tubig. Okay. Inom ka ng inom ng laminine, nakakalimutan mo naman uminom ng tubig. Yung naiinom mo na laminine, nagkikreate ng cells, napapabayaan mo lang mamatay. Sayang. Okay? Now, ang cell death, ayon sa mga eksperto, between 50 to 70 billion cells die each day due to apoptosis. Apoptosis is cell death. In the average human adult, for an average children between the ages of 8 and 14, approximately 20 billion to 30 billion cells dies a day. Grabe, ano? Kaya ang bilis ng pagtanda ng mga tao. Anong tawag doon? Ayan o, nakita nyo? Ito yung final apoptosis. Kung makikita nyo, naghihiwa-hiwalay sila. Just because wala na silang, laminin. Bakit? Yung laminin, yan po yung nag-hold together. Glue. Pag wala ng laminin, ito yung nangyayari. Okay? Alam nyo ba kung ano itsura ng laminin? Diba ito yung final stage ng cell death? Nagkakahiwa-hiwalay sila. Ang itsura po ng laminin sa mga bago ay ganito. Okay? Ngayon, tignan natin yung function nila sa loob. Mabilis lang to. Okay, nasan si laminin? Ito yung muscle fiber natin. Tingin dito. Ito si laminin, no? Ang kasunod nito, laminin uli, meron uli niyan. Laminin, nandyan uli siya. Laminin, nandyan uli siya. So kapag wala si laminin, babagsak silang lahat. Ganon katindi po yung ating produkto. Ang laminin kasi na to, nanghihina, tumatanda, nagkakasakit, namamatay. Trabaho ng laminine, nire-repair, nire-restore, nire-rejuvenate, nire-regenerate. Kaya ang dami sa atin pag inom, gumagaling. Okay, gusto nyo manatiling bata? Mamaya, pagkatas ng seminar, uminom ka ng laminine, uminom ka ng water every hour. Okay ba yun? Okay. Kapag wala yan, ang mangyayari po ay ganyan, cell death. Okay. Tapos na po tayo dyan. Let's proceed. At least nagkaroon kayo ng kaalaman. So bottom line, tayo po ay dapat na magsikap na maging malusog. Sino pong gustong magkasakit? Wala. Alright. Bilisan na natin. Eto, tingin po kayo rito mga kaibigan. In pursuit of success, you should prioritize your health. Wala kasing mangyayari sa atin. Kahit napakatalino natin, wala. Look at the pharaohs in Egypt. During their time, they look like God. Para silang mga Diyos. Gusto nilang patayin, nagagawa nila. Kung sinong gusto nilang patayin, napapatayin nila. Pero alam nyo, nung nanonood ako nung nakarang gabi sa TV, napagalaman yung ibang mga hari doon, namatay lang sa abscess sa bagang. Imagine, namatay lang ng appendicitis. Pero, sila very successful. What happened? Nung naging sila unhealthy, wala na silang magawa. They became helpless. Bakit? Tignan mo to. Napakaraming leaders ang gagaling. They can change the planet, but when they become ill, they were helpless and they cannot pursue their quest for success. That's why tayo po, magsikap tayong maging malusog. O, ilan sa inyo natutulog ng maaga? O inuubos yung palabas? O, ilan sa inyo ang mahilig manigarilyo? Alam nyo ba na kapag bawat isang stick, ilan yung nawawala sa buhay ng isang tao? Ilang minuto? 1 year? Sure ka, ma'am? 1 year,
Di, ang sabi ng ilan, 5 minutes every stick ang nawawala sa buhay mo. Pero yung information na galing kay ma'am, aba di, grabe, matatakot yung mga naninigarilyo. Sa mga naninigarilyo, sabi ni ma'am, 1 year ang nawawala kada stick. Okay. So, pangalawang kalaban ng enemy o ng success ay katamaran or laziness. O, isa sa mga senyales na kayo hindi tamad ay nandito kayo. Palakpakan natin ating mga sarili. Okay. Laziness, also called indolence, is a disinclination to activity or exertion despite having the ability to do so. Kahit kaya niya, ayaw niya muna gawin. Yun ang ibig sabihin ng katamaran. So, ibig sabihin, ang tamad, sir, hindi ito yung walang ginagawa maghapon. Hindi. Yung ikaw ay kaya mong gawin at tinanggihan mo, yun daw po ang ibig sabihin ng katamaran. Okay? Bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit, ha? Okay. Now, ako naniniwala kasi sa Biblia. Okay, ang sabi sa Biblia, the lazy man does not roast what he took in hunting. Kinakain niyang sariwa. Pero ilan sa inyo ang nakakaalam na ang adobo, kapag yan ay maluluto na, hinango mo, prinito mo, yung crunchy-crunchy, tapos ibinalik mo uli sa sabaw, yun ang masarap na adobo. Nagbabago yung lasa. Hindi yung nilagay na lang sa tubig, nilaga na lang, mas masarap ma'am yung piniprito. Nagbabago yung lasa. Yan yung sikreto ng adobo ko. Hindi pa nila natitikman. Okay, Ecclesiastes 10:18, ang sabi rito, if a man is lazy, the rafter sag. Alam niyo ibig sabihin ng rafter? Ceiling. Sag, bumababa. If his hands are idle, the house leaks. Tama nga naman. Ay, nako. Nakitira ako dati sa bahay kasi nag-aaral ako sa isang tita ko. Baliktad kami ng baliktad, baliktad kami ng baliktad. Bakit? Natutuluan kami ng ulan. Ang daming mga tabo. Tama nga naman. So, dapat bawal ang tamad. Okay. Dahil birthday ni Big Soto, meron ako ipapalabas sa inyo. Kay Bossing, wala lang siya. Nangako siya sa akin, pupunta siya eh. Kaya lang, meron pa lang silang lakad ni Jose. Kaya si Jose na lang ang pinadala sa video. Okay. Ang video ito ay ang proud na tambay. Gusto niyo mapanood? Panoorin po natin. Okay. Jump. Ilang beso pa. Sabay bahay niya? Ito po, ito yung bahay nila. Ano yung mga dekorasyon niya? Parang dami. Mga pang New Year. Ha? Ang Merry Christmas, ito. Christmas decoration. Mga picture. At syempre, di mawawala ang outdoor. Yan. Ang outdoor. Wow. Balls. Ano po? So, picture. Graduation picture. Asa po yung, ito yung asawa mo? Opo. Dito po kayo. Ako pong anak. Isa na po ang anak. Ay, dalawa. Tatlo po sila. Wala ba sila? Parang komportable ka niya, brother. Parang ikaw mo nanalo. Interview mo rin. Ilang sila. Tagalog kita talaga. Sabi ko. O sabi mo siya, Jose. Pero mo, ano trabaho niya? Ano yung mga trabaho? Yan ang trabaho ko. Dapat may mikropono. Ano po yun natin? Ano po yung trabaho? Ay, nako, ako po yung proud na pagiging tambay po. Alam mo, mahirap magitambay. Alam mo, mahirap magitambay. Mahirap po
bang maging tambay? Yan. Walang pinaiyak mo. Oo, para naman. Pinipilit kong kayanin to. Ano okay na? Sabihin mo na pagkat... Mahirap na maging tambay. Mahirap kong mag-itambay din yung pagkagising nyo, kakain kayo. Tapos, Pagkakain nyo, lalabas kayo ng bahay, makikipagkwentuhan kayo. Tapos? Sisiraan nyo yung mga tao na namang ginagawa sa inyo. Pag nagutom ka, pagdating ng itulaga, kakain ka na naman. oo, pagkakain. Lalabas ka na naman. Oo, tapos. Pero nagdaan, sisiraan mo na naman yan. Pagdating ng campo. Matutulog muna po ng tanghali. Oo. Para pagising po, merienda na. Dapat po kakain na naman. Hanggang kailan ka magiging tambay? Kung ako po tatanungin nyo, kung pumatay po ako, mahirap po pagdating ng gabi, naliligo ka, tapos makikipag-inuman ka. Habang nakipag-inuman. Habang nakikipag-inuman ka, pag may nagdaan, sisiraan mo na naman. Pagkatapos sa inuman. Hindi pa po, pero pag tinatanong pa po si Bossing, Hindi pa tapos yung araw ng isang tambay eh. Oo, pagkatapos ng inuman. pagkatatanong mo muna sa amin mo eh. Tapos naging Pagkatapos po mag-inuman, siyempre uwi ka, gabi na. Kakato ka, pagsasara ka pa ng bahay, nagagalit ako sa nanay ko. Dito, bakit yung pinagsasara ng bahay, galing lang ako sa inuman. Siyempre na kayo ha. Kawawa ka naman. Napagod ako sa kakainom pagka naman wala pang pagkain. Tapos, Napagod ako sa kapitbahay, paano humingi ka ng kanin lamig? Pinagtagaan ko yung bossing. Kahit hirap-hirap yung buhay ko sa kanin ng pagkain. pagpasok ng bahay, anong mangyayari? Pagpasok ako ng bahay, bossing, pag nakakain ako, Hindi, tapos sa inuman eh. opo, nasa bahay na po ako, nakakain na po ako niyan. Ng kanin lamig. Oo. Pinapupupok ko yung electric fan. May electric fan kayo ah? Opo, isa lang po, bossing. Oo, tapos. Tapos po, bumuksan ko yung magubad po ako ng t-shirt para fresh ko, bossing. Tapos. Tapos po yun, ganun ko yung pato. Ako na nanonood ng mga DVD. Kami TV ka na. May TV po, doon po sa kapatid namin talaga yung may asawa. Tinuwa ko po, sabi ko, ate, wala akong libangan, pero mo sa akin yun. Tinairan naman sa'yo. Pinailan naman po, mabait naman po yung ate ko. Pagbahay mo. Mabait naman po sila. Yes, Ikaw, po, Kesa. ako po, wala po, nilayasan ako. Namatay sa putong bossing. Eh, kung anak ka. Yung maayos na din po, bossing. Ang anak mo, nasaan? Wala na po, mga anak. Ito, tatay nyo, tambay pa rin. Kung saan man kayo nanonood, dahil lang kayo, hindi kayo mabubuhay. Okay, siyempre. Oo, bossing. Pero huwag na siya umiyak, pero kung pasalubong para sa kanya. Huwag ka daw po umiutak tapos sa kanya. Ha? Okay. Okay. Nagtatawanan po tayo, umahagik-gik yung ilan, nakikita ko kanina. Pero anong essence? Look at him. Anong sabi niya? Message niya sa anak niya? Diyan na lang kayo, hindi ko kayo mabubuhay. Asan yung asawa niya? Lumayas. Pakitaas mo ang kamay, gustong maging tambay. Okay? Ayaw natin, di ba? Kaya,
ang dapat magpakasipag tayong mga networkers. Bakit? Maging proud kayo as a networker. Hindi yung pag tinatanong ka, hiyang-hiya tayo. Saan ka nag-work? Anong trabaho mo? Diyan lang po sa Ortigas. Anong ginagawa mo sa Ortigas? Doon lang po sa may 15th floor, sa 1504. Anong ginagawa mo sa 1504? Umaattend po ng seminar. Ano ang trabaho mo? Nagtitinda po kami ng laminine. Hindi mo masabi, networker ako. Bakit? Kaya ba nilang kitain yung 92,000 a week? Be proud being a networker. Isa lang nag-yes. Okay. Guys, nakakatawa ito. Pero nung napanood ko to, tinamaan ako. Tinamaan talaga ako. Okay, bakit? Sometimes in my life, ang sarap. Sir, 6 months ako nasa Tarlac, wala akong ginawa, tumambay. Naranasan ko po yun. Bakit? Pinahinto ako ng tatay ko sa pag-aaral. Kasi matigas din po ang ulo ko. Kaya lang pala dumarating sa punto ng buhay ng isang tao, pag medyo nagkakaedad, doon niya lang gustong umasenso. Kaya nung natutunan ko, naka-attend ako ng ganitong mga seminar, I became so hungry that every seminar gusto kong attenan. Bakit? I want to strengthen my life. I want to gain back my life. Okay? Mga kaibigan, ang sabi rito ni Bruno Mars sa kanyang awitin, today, imagine, saan ka nakakita pinopromote ang pagiging tamad? Oh, kanta ni Bruno Mars po yan. Kaya yung mga kabataan, habang napapakinggan nito, yung subconscious mind nila na ipoprogram. Kaya mga kabataan ang hirap utusan. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed, don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone, because today, I swear, may I swear pa, I am not doing anything. Imagine, yung anak ko, pag-utusan mo, kailangan pang bigyan ng 20 para sumunod. Diba? O si sir, pumapalakpak. Okay. Alam ko mga kaibigan, may mga hard times sa buhay natin. Kaya minsan, yung iba ayaw nang mag-recruit eh. Tinatamad na mag-recruit. Alam nyo bakit? Napapahiya sila minsan. Okay lang yun. Di ba ma'am, pag may in-invite ka, sabihin sa'yo, scam yan. So sometimes, ayaw na mag-recruit. Hindi dahil tinatamad sila, pero dahil may hard time. May hard time sa bawat networker. Pero alam nyo, kapag natutunan mo na paano mang-inganyo, ang bilis na. Mamaya, tuturo ko sa inyo yun. Ano ba ibig sabihin ng hard time? A period of difficulties and hardship. Dumarating sa isang networker, kahit magtatumbling ka ma'am, kahit anong explanation mo, they will tell you, hindi ako sasali. Ang pangit. Titignan ka pang ganun, ang pangit ng product nyo. Pero natatapos ang hard time. Alam nyo, natutuwa ako kay paring Felix, one of my group. Ang hirap niya mag-recruit ng mga nakaraang buwan. Pero ngayon, grabe. Pag mag-encode, hindi magkandatuto, may e-wallet ka, may e-wallet ka. Diba? Dumarating sa ganun. Minsan, ma'am, umaambon. Pero minsan, ma'am, umuulan. Hindi mo mapigilan. Alam mo kung magkano sinasahod ko? Nakaraang gabi? Sarap! O kaya lang ma'am, may ugali ako. Pag ako nag-grocery, dalawa lang gino-grocery ko. Mantika at gatas. Kasi hindi ako naniniwala sa grocery. Mag-grocery ka, 3,000, konti lang. Ipalengke mo, hindi kasya sa rep mo. Kaya hindi ako nag-grocery. Wise. Okay? Now, when you feel you don't want to do it, dumarating yan eh, ayaw mong gawin. Parang urong-sulong ka. That's the time you must do it. Anong tawag dyan? Pushing the limit. I-push mo yung sarili mo. Gusto mo masenso? Gusto niyo masenso? Anong sabi ng Nike?
May nararamdaman ka na masama, okay man yung pakiramdam mo, wala daw pakialam ang Nike. Ang sabi ng Nike, just do it. Okay? Ngayon, ang sabi naman dito, discipline is doing what you don't want to do when you don't want to do it. Parang gulo, no? Discipline is doing what you don't want to do when you don't want to do it. Dapat po ilagay nyo sa vocabulary nyo yan. Pag dumating yung mga oras na parang ayaw mong mag-recruit, itulak mo yung sarili mo, buhatin mo yung puwet mo, mag-recruit ka. Bakit? Sir, hindi lahat ng oras kapag ka sinusuksok mo yung baraha, 2, 3, 4, darating ang time, sir, may lalagay mong ganon, Jack, Queen, King. Ibig sabihin, huwag ka lang titigil. Okay? Huwag ka lang titigil. Bakit? Darating din ang panahon. People who persevere despite handicaps and disabilities. Sino ba sila? Si Beethoven, composer yan, pero bingi. Imagine, si Ray Charles, musician, pero bulag. Thomas Edison, si tokayo ko. Ano? Had learning problems. Alam niyo ibig sabihin ng dyslexia? Hindi lang difficulty in reading. Hindi niya makomprehend yung binabasa niya. Pero naging si Edison siya. Kung hindi kay Edison, wala tayong ilaw ngayon. Okay? Si Albert Einstein, learning disability at 16. He failed to reach the required standard in several subjects. Bagsak. Pero siya si Albert Einstein. Huwag kayong tumigil, mga kaibigan. Baka unahan nyo yung ating Royal Diamond sa US. You will never know. Baka unahan nyo pa si Olan. You will never know. Bakit? Nagtalo kami ng upline ko. Sabi niya, Edison, hindi ka pwedeng maging gold kung hindi ka dadaan ng silver. Eh, syempre, upline ko, yes lang ako. Sumulat ako sa support. Sabi ko, totoo bang hindi ka pwedeng maging gold kung hindi ka dadaan ng silver? Sabi sa akin ng support, kung kaya mong maging Royal Diamond, maging Royal Diamond ka. Kaya, you will never know. Si Olan, si Sareli, pwede natin silang lampasan. Bakit? Sino lang ba may kilala? Bakit si Edwin lang pumapalakpak? Kaya natin silang lampasan. You will never know, sir. Baka minsan, sir, isang araw makakuha ka ng 10 doktor na bibili ng 1.5 million CV, 2 months, on the spot, sir. Meron kang 24 million pesos. On the spot, sir, you will be the first tamad. Dapat you go to the extra mile. You go to the max. Dapat nilalampasan mo yung sarili mo. Yung dati mong ginagawa, lalampasan mo. If you want to achieve something, dapat you go to the max. That is what they call pushing the limit. Kung last month, kumita ka ng $1,000, dapat next month, kumita ka ng $1,200. Alam nyo, minsan tumawag yung client namin sa opisina, sabi niya, Sir Edison, madalas ka nang wala sa Life Trucks Corporation. Nasaan ka ba lagi? Sabi ko, nasa office ko sa Lami 9, sa 15th floor. Bakit, ano ba meron doon? Malaki ba sahod mo doon? 92,000 isang linggo. Ha, sali ako! Okay. So, dapat, alam nyo kung anong antidote? Antidote ng katamaran? Ito po. Magbanat ng buto. Okay. Tingin dito. Mula sa gabing ito, ilista nyo lahat ng kaibigan nyo, may cellphone o wala. I don't care. Dati sabi ni Upline Eli, ilista mo lahat. May cellphone o wala. Alam mo, sir, ang nilista ko lang, yung may cellphone lang. Ba't ko ililista yung walang cellphone? Hindi ko na matatawagan. Wala ring Facebook, hindi ko nilista. Alam mo, sir, napahiya ako kay Upline Eli, partner Lou. Nung bumibili ako sa Mercury, dyan sa baba, biglang may sumiko sa akin. Yun yung gusto kong ilista na walang telepono. Taga DepEd, si Mark ang pangalan. Dati kong kaklase. Kaya ngayon, guys, ilista nyo. May Facebook, may cellphone, walang Facebook, walang cellphone, ilista nyo. You go to the extra mile. Okay?
Malapit na tayong matapos. 4 na lang. Number 3, kamangmangan, lack of knowledge. Okay? Sa business natin, ladies and gentlemen, dapat pinag-aaralan. Ilan po sa inyo ang naka-attend na ng product presentation ng siguro mga 100 times? Pakitaas ang kamay. Wala pa? Sa mga matatagal na, naka-attend na kayo 100 times? Okay. Palakpakan natin yung mga matatagal na. Sinong naka-attend ng marketing plan ng 20 times? Dapat po inaaral ninyo. We should have knowledge para alam natin yung ating negosyo. Bakit? Tignan nyo ha. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Pag kulang ka ng kaalaman, mapapahamak ka. Alright, what else? Sa Proverbs 10:14, the wise store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. Ang wise, laging nagre-research. Ang wise, laging umaattend ng mga seminar. Bakit? When you attend seminar, mapafired up ka, dadami ang CB. Pag dumami ang CB, dadami ang dollar. Kaya paatinin nyo ng paatinin ng mga group nyo sa mga seminar. Hello? Knowledge help us become successful. Number 1, knowledge of software and hardware. Dapat marunong po kayong gumamit ng internet. Sino pong di marunong mag-computer? Pakitaas ang kamay. Okay, tigil-tigilan nyo pong hindi marunong kayo sa computer. Dapat mag-aral, magpaturo kayo upline. Meron akong downline teacher. 60 years old, hindi marunong mag-computer. Ngayon, ang galing na. Nung sumali siya ng life farm, hindi siya marunong mag-computer, ma'am. Ngayon, may sarili na siyang Facebook account. Di ba? Nang dahil sa Laminine, natuto. So, dapat alam natin yung software and hardware. Ano ba yung hardware? Sinong di marunong mag-cellphone? Pakitaas mo ang kamay. O, lahat. Buti na lang. Lahat. Dapat marunong tayong mag-cellphone. Bakit? Pag hindi ka marunong ng software and hardware, mapag-iiwanan ka. Kaya pag may mga downline kayo, may mga kagrupo kayo, mga kaibigan na hindi marunong gumamit ng computer, please, pakitulungan po sila. Okay? They cannot grow their business without the knowledge of software and hardware. What else? Knowledge of ideas. Pag nagtatanong kami sa meeting, sino pong may idea? Lahat ayaw magtaas ng kamay. Alam niyo po, napaka-importante ng idea. Paano mag-recruit ng mabilis? Alam mo, sir, ang dali-dali lang mag-invite. Yung ibang hirap mag-invite. Ako, pag nag-invite ako, simple lang. Sabi ko, pare, alam mo, nangangailangan kami ng agents sa live farm. Meron ka bang kakilala? Sasabihin niya, ako. Hindi, pare, sabi ko, yung iba naman, wag na ikaw, alam ko, mayaman ka na eh. Yung mga pamangkin mo, pinsan mo, bayaw mo, sasabihin niya sa akin, ako na lang. Hindi nga, pare, ikaw naman, pinapababa mo lang yung ano mo, magiging ahente ka. Ako na lang. O sige, tara na. Ganun lang. Idea. Dapat marunong po kayo sa ideas. Knowledge of tools. Ano ba yung tools? Marketing tools. Flyers. Bibigyan mo yung flyers, hindi mo alam ang laman. Dapat alam mo yun. Dapat meron kang calling card. Tools of the business. Dapat meron ka po niyan. Again, uulitin ko po, huwag kayong magbibigay ng flyers na lukot-lukot. It reflects sa inyo. Huwag kayong magbibigay ng calling card na lukot-lukot yung dulo. Always make it sure na yung credit na yung calling card mo, sir, ay parang hindi pa nabubuksan. Bagong-bago. Ganun ka dapat magbigay. Okay? What else? Knowledge of technology. Dapat marunong kayong mag-advertise. Okay? Ako, nag-advertise ako. Pag nanood sila ng TV, pag nag-search sila, nakikita nila yung pangalan ko. What is that? Secret. Di ba? What is that? Knowledge of technology. Hello?
Life Farm? Yes, Edison Tabago speaking. Ilan order nyo? 10. Siyam. Ganun lang yun. Di ba? Knowledge. O, nag-isip yung iba. Okay. Dapat meron kayo niyan, mga kaibigan. Ito. The last 100 years, sabi ni Ed Lapis, of human history has been shaped by technology. And by the day, by the minute, it seems that technology will play more and more roles in our lives. Kaya hindi ka pwedeng mapag-iwanan sa technology. Kung hindi ka man nangunguna, sir, at least wag ka man lamang mapag-iwanan. Dapat, it's important, ladies and gentlemen, na alamin kung ano po yung kasalukuyang technology na namamayani. Hello? What else? Okay. Ang di marunong ng makabagong technology ay mapag-iiwanan. Kaya if you want to be successful, dapat maghabol sa karunungan. Yung hindi marunong mag-cellphone, mag-aral na mag-cellphone. Dati, cellphone ko, 3210. Tuwan-tuwa na ako. Nung kumita na ako sa Life Farm, I bought my... Ano ba yun? Yung iPhone. Yun. And then I realized, one of the best cellphone in the world is iPhone. Bakit? Nandun na lahat. Computer na siya. Makapag-email ka na, makapag-Facebook ka na, makapag-chat ka na, everything. Makakapag-scan ka na. Grabe. Nandun na rin yung mga re-recruitin mo araw-araw. So, dapat po maghabol sa karunungan. Tagalog na Tagalog yan. Para wala tayong rason. Ay sir, hindi ko naman naintindihan yung ano yun, puro English. Tagalog, English, Tagalog po yan. Okay? What else? Eto. Consider the great civilizations in their time. They were able to achieve great things because they were the state of the art. Advance sila kaysa sa iba, kaya nakapamayani, naghari, at naabot nila ang pinakamataas na human development na pwedeng abutin during their time because they use technology, sabi ni Ed Lapis. Okay? So guys, huwag mapag-iwanan. Sa mga mami natin sa likod, sa mga tatay natin sa likod, approach me if you need help. Tutulungan po namin kayong gumamit ng computer and technology. Okay? Para wala tayong rason. Ito ang nakakalungkot. Museum style of traditionalism. Alam nyo to? Napakadaming tao ganito ang kanilang attitude. Bakit? Ano ba yan? Yan yung mga nakakwadro. Sa museum, yung museum piece, hindi pwede, hindi gumagalaw. Hello? Ito tong mga sumusunod na to. Mahirap yan. Naririnig nyo ba yan sa mga taong successful? Hindi. Maririnig nyo yan sa mga taong hindi successful. Mahirap yan. Ano pa? Kasi, nasa loob sila ng kwadro. Ayaw na nilang gumawa. Ano pa? Ganyan talaga yan. Bakit itong banyo, dumi-dumi, ba't hindi nililinis? Ganyan talaga yan. Bakit ang seminar room, ang init-init? Ganyan talaga yan. Hindi sila nagganyan talaga yan kasi naglagay sila ng electric fan. You see? What else? Di natin alam yan. What else? Di pwede yan. Yang mga yan po yung lagi nating maririnig sa mga talunan. Laging maririnig yan sa mga unsuccessful. Ito pa. Itong tumitibok-tibok yung tenga ko pag naririnig ko. Kapag sinabi niyang ganito. Kaya dapat wag na nating tangkahing alamin. Natatawa si sir. Mahirap yan. Ganyan talaga yan. Di na natin alam yan. Di pwede yan. Kaya dapat wag na nating tangkahing alamin. Imagine, sa isip pa lang umayaw na sir, paano ka pa magiging Royal Diamond?
Paano ka ba magiging silver director? Mag-present ka nga sa akin, ikaw na lang upline. Next week na ako. After 1 week, oh, next week na, sabi mo, after 1 week, ikaw na. Ikaw na lang upline. After 1 year, si upline pa rin nagpe-present. Tapos bigla akong lalapitan ng downline ko, taga-Fairview. Sabi niya, sir, di naman ako kumikita. Ikaw, 1,700. Ako, $17. Tanong, nagre-recruit ka ba? Minsan nalulungkot ako. Ang sipag-sipag pumunta rito, pagdating sa likod, akala mo nakikinig. Naglalaro ng suma. Diba? Guys, your income is parallel to your work. Kung ang ginawa mo sa loob ng isang linggo ay halagang 3 hours lang, ang ibabayad sa'yo ng Life Farm, 3 hours lang din, sir. Mga 0.30 cents. Samantalang sila Olan, $3,000, sila Sir Eli, $3,000, sila partner Sherwin, ang lalaki ng sahod, $3,000. So, ibig sabihin, sabi nga ni Sherwin, nung nakarang seminar, rumaten ako sa kanya, pare-pareho lang yung marketing plan. Pero bakit may malaki ang sahod? Pareho lang naman yung 11.7. Pareho lang naman yung $4 kapag nag-maintain. Eh bakit yung iba mas malaki? Kasi nakadepende po sa pananaw nila. Don't be a museum piece. Huwag kayong nakakwadro. Basagin mo yan. Lumabas ka sa comfort zone mo. Hello? Yes. At huwag nyo po laging asahan si upline. Bakit? Eh paano na lang kapag pinadala na kami sa Hong Kong? Sino po magtotok na dito? Diba? Kaya dapat po mag-aral kayo. Alam niyo kung saan ako una, ma'am, nag-present? Sa 4 kong anak. Yung isa 9 years old, yung isa 4 years old, yung isa 17 years old, yung isa 21 years old, nag-present ako. Alam mo, after ng presentation ko, sir, sabi ng 4 years old, pasasali ako! O, nag-gauge ko yung sarili ko, pwede na ako mag-present. Okay? So, dapat po, huwag tayong pahuli. Maghabol sa karunungan. What else? Number 4. 3 na lang, tapos na tayo. Katamlayan. Lack of intensity, lack of energy, and lack of passion. Yung umaga pa lang, pagsuklay mo, tamlayan na tamlayan ka, yung parang dumarating yun, I believe. Tapos, ang hilig-hilig pa magpatugtog ng paboritong music na pampalungkot. Matamlay na nga, nagpapatugtog pa ng parang di ko yata kaya ang sa buhay pag wala. Eh di wala na, sir. Ang lungkot-lungkot mo na nga, ganun pa yung pinapatugtog mo pag naglakad ka, tiyak ganito. Wala na. Dapat it should be alive. Power! Power! Ang ina. Power! Power! Okay. So, lack of intensity, kalaban yan ng success. Dapat, sir, pag nagpe-present ka, dapat with passion. Alam mo, sir, pag ininom mo tong product natin, gagaling ka. Hindi yung parang nag-aagam-agam ka. Alam mo, sir, pag uminom ka nito, siguro, baka sakali gagaling ka. Bibili, sir? Tapos pag sinabi mo, sir, 95% gagaling ka. Bibili? Merong 5% eh. Sir, ito. Pag sumakay ka ng eroplano, tinanong mo sa captain, 100% ba tayong safe, sir? Pag sinabi ng captain, 98% safe tayo. Sasakay ka? O, kita mo, sir? Di ba? So, dapat po, pag nag-ano tayo, dapat do it with energy and feeling. Be passionate. Hindi yung lalamya-lamya. Kung makikita mo lahat ng mga kumikita rito, lahat ng mga silver director, lahat sila, mayroon po silang kakayanang mag-present. Kaya dapat aralin nyo ang business. Huwag kang umasa kay upline. Gusto nyo magkwento ako? O mamaya na? Okay. Make sure that the things you're living for are worth dying for.
Alam nyo, nung may nabalitaan kami na magpapasara ng live farm, nalungkot ako. Bakit? Kasi, dito na yung bread and butter ko eh. Halos iwanan ko na yung trabaho ko eh. Nandito kami araw-araw, tapos ipapasara. I will fight. Ipaglalaban ko po ang live farm. Kung sino man yung mga gusto magpasara, ipaglalaban namin. Okay? Ang sabi ni Ed Lapis, pag may energy and passion, nagagawa ang trabaho. Tingin dito. Di lang kasi nagagawa, kundi madaming nahahawa sa kanya, madaming tumutulong, at nagagawa ang dati-rati mahirap gawin. Imagine, dahil may passion ka, nakikita nila yung init, nagra-radiate yung passion, makukonvince mo sila, sir. Pero kung walang kalatoy-latoy, umaga pa lang, ay, buhay, walang pagbabago. Yung ganon, sir, alam mo, you know what I mean? Pero kapag umaga pa lang, salamat po, Panginoon, buhay ako. Nagsusuklay ka, tapos kinakausap mo yung sarili mo. Magiging titanium ka, magiging platinum ka. Di ba? Ilan sa inyo hindi po alam, 3 days ago, I went to Auto House. Nag-dream building ako. Grabe. Yung latest model ng BMW, kapag may dala kang 3 bag at hindi mo kayang hawakan, wala kang pambukas sa trunk, gaganon mo lang yung paa mo. Aangat. Grabe. Pag hinto ng stoplight, mamamatay yung makina. Ang matindi nun, 5.4 liters over 100 kilometers diesel. Tapos, walang susi. Start button. Meron kang profile key. Pagsakay mo, lahat a-adjust. Sinong hindi mababaliw, sir? Sabi ko sa manager, sir, are you going to buy? No, sabi ko sa manager, the company will release me $65,000 and I will pay cash. Sabi niya, kailan? Just wait. Okay. Number 5, pangalawa sa huli, kababawan or complacency. Alam niyo yung kababawan? Hoy, pabanjing, ang ganda ng translation mo. Sino yun? Aba, may 100 ka sa akin mamaya. Complacency, a feeling of quiet pleasure or security, often while unaware of danger. Very complacent. Next month, wala ka ng pagbayad ng kuryente, mapuputulan ka na. Kababawan means kasiyahan sa kulang. Kulang na kontento ka pa. May problema ka, Brad. Hello? Tuyo na yung inuulam, yung mga anak mo, di na nga kumakain, purgang-purga na sa tuyo. Satisfied ka pa rin. Diba? Puro pansit kanto na lang, ma'am. Sikat na Lucky Me. Napurga na yung mga anak mo. Pag umi-chat, pansit kanton na ang amoy. O, diba? Natatawa si mami. Okay. So, eto. Puro kay Ed Lapis to eh. Kasi umaten ako ng seminar nito eh. When we've already done our best, tingin dito, given our best, and we've been consistently doing our task, tapos yun pa rin ang nangyayari, kahit medyo kulang, that's when you become contented. Pero yan ay sa dulo, di sa umpisa. Kasi ang mga taong kontento agad-agad, walang ambisyon, walang goal, walang mararating, kasi walang gustong puntahan. Imagine, akala natin yung pagpapabanjing-banjing natin, ganun pala. Akala natin walang epekto, mayroon palang epekto yun. Hindi lang natin nararamdaman. It will creep into your life slowly. Until sa buong buhay mo pabanjing ka. Look at those
mga namumulubi, yung mga sa kalye, yung kumakatok sa kotse. First 3 years, ginagawa nila yon. Pag uwi, nagbibihis, donya. Lalaki ng mga TV. Pagbalik ng umaga, mamamalimos uli. Hindi nila namalayan, they spent their whole life doing pamamalimos. Pero sir, kung gusto mong maging mayaman, pwede kang maging mayaman. Dress like a rich man, speak like a rich man, eat like a rich man, makipagbarkada ka sa mga mayayaman, and then later on, di mo mamalayan, mayaman ka na rin. Bakit? Naubos mo yung buhay mo, puro mayaman ang mga kasama mo, ma'am. Naubos mo yung buhay mo, hindi mo na mamalayan, mayaman ka na. Kaya mga binabarkada ko, mayayaman. Okay? Kaya kung gusto niyo makipagbarkada sa akin, magpayaman ka. Oh, ang una kong isa kong barkada, si Jerry Bote. Siya yung may-ari ng Holland Blooms. Yung Anturiums, yung nabibili dyan sa SM, sa mga malls. Ilan yung kotse niya? 7. Yun yung nagsama sa akin, ba't ako namulat? Pagdating ko, inalugog ko yung buong bahay, walang sinampay. Pag-uwi ko, sa ala pa lang, ang dami ng sinampay. Pagdating ko sa kusina, ang daming sinampay. Pagdating ko sa kwarto, pagkadami-daming sinampay. Sabi ko, minitin ko yung mga anak ko. Mula ngayon, ayaw ko na ng sinampay. Bakit? Nakaka-stress. Sinampay lang, hindi kayang i-arrange, hindi kayang i-manage, pagyaman pa. Hello? Hello? Okay. Nag-get nyo to? Importante pong malaman natin itong mga principles na to. Kasi kailangan po natin ng a healthy level of discontentment with what is not good enough, what is not enough is important to make us successful. Are you still with me, guys? Yes! Sabi, ulitin ko, a healthy level of discontentment. Pwede pala yan. Yung hindi madaling makontento. Nung nakaraang buwan, naghahanap kami ng magandang relo ni Efraim. May sinasuggest siya sa aking relo, yung Luminox. Around 26,000 to 36,000. Hindi kami nakontento, pumunta kami sa Tag Heuer. Sabi ko, Miss, magkano to? Sir, 230,000. Hindi kami nagpalata, kunwari may pera kami. Pero sabi ko, mula ngayon, ayaw ko nang magrelo ng Muslim. So, bumili din ako ng medyo pang 3 taon na relo, sir. Hindi yung pang 2 buwan. Okay? Ganon po yun. So, kinakailangan po may discontentment para maging successful. Malapit na tayo matapos. Look at this. Pang-5 yun, ano? Anong kasunod? Kahirapan. Kahirapan, karukhaan, or poverty. Isa yan sa mga enemies of success. Okay? Basahin natin. Di masamang isilang na mahirap, pero sa tagal-tagal ng panahon at lahat na ng kaibigan mo ay yumaman na. May problema ka. Ano na lang at ikaw na lang ang natirang nag-iisang mahirap. Imagine, ma'am, lahat na ng kumare, kumpare, kaklase, yumaman na. Nakabili na ng mga bahay, nakabili na ng mga kotse. Ano na lang at ikaw na lang natitira dyan. Anong ginagawa mong napaka-consistent? Ang hirap maging consistent and yet you are consistently poor. Hello? Diba? Huwag tayong maging consistently poor. Mayroon tayong magagawa. Ang mahirap, ang problema po kasi ito. Paano yayaman ng Pinoy? Isa lang yung nasa abroad, 10 ang nakaasa, panay padala ng sukat ng paa. Ba, ang dami. Nung nandun ako sa abroad, ang dami kong kaibigan. Sandal, yan ang Pinoy. Asa, sandal. Pwede lang tayong umasa, pwede lang tayong sumandal if we are too young, baby, if we are too old, and if we are too sick.
Yan lang. Too young, too old, and too sick. Alright. Ito mga Tagalog lang to na simpleng-simple. Tingnan mo po, isa pa ito. Isa lang yung nasa abroad, lahat ng kamag-anak nakaasa. May alam akong ganyan, kawawa. Correct. May alam akong ganyan, ma'am. Tinustusan niya na yung pamilya ng kanyang asawa, lahat ng kapatid, lahat. Pinag-aral. Lahat. Member siya sa Laminine. Nasa left side ko. Nakakalungkot. Nasa abroad siya. Tinulungan niya lahat ng kamag-anak ng asawa niya. Tinulungan niya rin lahat ng kamag-anak niya. Hindi niya namamalayan, sir. Naka 20 years na siya sa abroad. Pagbalik niya, matanda na siya. Hindi niya na-enjoy yung mga anak niya. Hindi na nakitang lumaki. Isa lang po yan sa mga rason bakit ang Pilipino sadyang talagang natuto sa ganitong mga pagkakataon na kinakailangan nating basagin. Ano na naman ang sabi? Tignan nyo ha. Poverty ito, number 6 na ba to? Pangalawa sa uli. How can a person succeed when their consuming concern is survival? Paano makakarating sa matatayog na mithiin o pangarap kung kumakalamang sikmura? Kung nagugutom? Kung pinapapak ka ng lamok at katulmay, wala kang pambili? Kung ang iniisip mo ay yung kakanin mo bukas, imbis na nagpaplano ka for meeting, sir, ang iniisip mo, pagkain. Di ka makalayo, di ka makabuelo dahil lagi kang hinihila ng kahirapan. How can people succeed if their consuming concern is so basic in nature? Ang success ay napakataas na yon sa levels and hierarchy of needs. Imagine, ito na po yung rason bakit maraming Pilipino hindi yung mayaman. Kasi, ito na sinabi na ni Ed Lapis. Imbis na nagpaplano to be successful, nahahaltak siya ng kahirapan. Mahirap eh. Pwede naman pong umasenso. Sa live farm, pwede. Pwede. Huwag muna kayong aalis. Kasi ito na, pang pinali. Isa sa mga reason, ang mga Pilipino mahilig sa discount o sa libre. Hello? Nung una, kumakampi ako sa mga downline ko. Sabi ni Sir Eli, Ed, may meeting tayo, kinakailangan magbayad ng 250. Sabi ng mga downline ko, mahal-mahal naman. 50 nga, wala pa tayo, 250 pa. Ako naman, oo nga naman, Sir Eli, mahal-mahal. And then, I understand. Bakit? Training lang pala ito eh. Kapag ikaw natututong magbayad ng medyo malalaki, nasasanay kang mag-risk. Pero kung nasasanay ka, lagi na puro libre, 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 ang tingin sa'yo ng tao, mukha ka ng libre. Kaya minsan, lagi na lang nililibre kami ni Sir Eli. Apply namin. Minsan tinext ko, Sir, baba ka, ikaw naman nililibre namin. Naksang yabang. Saan? Sa kimchi. Okay? Paminsan-minsan, guys, ilibre nyo sila Sir Olan. Ilibre nyo sila Sir Redwin. Sila Sir Sherwin. Ilibre nyo yung mga apply ninyo. Okay ba yun? Dapat, Joffrey, saan tayo kakain mamaya? Okay? So, dapat po, wag tayong manatili sa ganon. Bakit? Don't always expect a discount. Kasi, part yan ng culture of poverty. Culture ng karukhaan. Bakit? If you're always expecting a discount, people treat you as you treat yourself. Kaya, for example, tignan mo to, sample lang, tingin dito. Tingin dito. Kapag bumili ka ng damit, nabili mo ng 20 pesos or 15 pesos or 10 pesos yung damit mo, huwag mo nang ipagyabang. Bakit? Tignan mo ha.
Pag maganda yung damit mo, akala nila 1,000. Huwag mo nang sabihin 10 pesos. Bakit? Pagdaan mo, wow, ate baby, ganda naman ang damit mo. Siguro 1,000 yan. Sabihin mo na lang, bigay ito ng Panginoon. Huwag mo nang sabihin, 10 pesos lang yan sa red. O sabihin ni Ma'am Venus, 5 pesos lang yan sa red. Hindi. Huwag mo nang ipagkalat. Bakit? People will treat you as you treat yourself. Si ate baby, pang 10 piso lang yan. Si Ma'am Venus, si Ephraim, pang 20 pesos lang yan. Bigyan mo ng damit, 20 pesos lang. Pero pag di nila alam, pag nagregalo yung upline, tatantsahin ka niya. Mukhang mahal ng damit niya ate baby Bigyan mo nga to ng 1,500. Di ba? People will treat you as you treat yourself. Principle po yan. Pag binibigyan ako ni Sir Eli, kumain ka ng grupo mo. Nahiyang magbigay 500. Bakit? Alam niya, kumakain kami sa mamahaling restaurant Di ba? Kaya, people will treat you as you treat yourself. Umalis tayo sa culture of poverty. Dapat, ilibre nyo. Kahit downline, kahit crossline. Pag nakikita ko sila, Edwin, kain tayo. Tinapay. Kahit tinapay lang. Wala akong sinisino rito, downline o upline. Bakit? I want to get out from that culture. Culture of poverty. Dapat, mayaman ka, nagbibigay ka. Kahit candy lang yan, kahit tinapay lang yan, maaalala ka niyan sa panalangin. Diba? Binigyan ko si Ma'am Lu. Naku, si Sir Red, binigyan akong tinapay. Lord, bless him. Woo! Diba? Kaya, paggising mo ng umaga, piling mo, lakas-lakas mo, bakit may nanalangin para sa'yo? Dahil lang sa tinapay at kape. Kaya huwag kayong magdadamot. Umalis kayo sa culture of poverty. Eto na, malapit na. If we are in that mode of thinking, we will never go beyond it because you are what you think of yourself and people will treat you how you treat yourself. Hello? Kaya pag bumili ka ng damit, parang yung damit na hindi nakikita ng kung saan-saan. Imagine, bumili ako ng damit sa Quiapo, yung 3 colors, red, blue. Meron ba naka 3 colors dito? Wala akong pinapatamaan Yung red, blue, white, yung parang flag ng Philippines. Sabi ni Ate Luna, Sir Ed, pamayaman ka na talaga. Talagang lahat ng damit mo, gaganda na. Alam mo, Ma'am Lu, after 3 days, ang dami dyan sa baba, nakasuot nun. Sabi ko, hindi ko nadadamitin ito. Bakit? People will treat you as you treat yourself. Pero kita mo, pag meron kang sesiran, ma'am, sir, pag meron kang pepresentan, tapos parang naamoy nila yung pabango mo, ibang klase. Sabi sa akin ng staff nung nakarang araw, sir, talagang payaman ka na. Pati pabango mo, signature na. Di ba? Pero nagsishare ka pa lang, sir, naamoy nung iba. Pero pag naamoy niya, amoy pawis ka, parang lumalayo. Ayaw niyang makinig sa sinishare mo. Tapos nagsishare kang gano'n yung ballpen mo, yung big ballpen. Tapos sinasabi mo, sir, kikita tayo dito ng 1,000,000, pero ang ballpen mo big. Tapos yung kuko mo madumi. Di ba? Dapat po alamin natin. Kasi people will treat you as you treat yourself. Kapag ito is nabuhay nyo, lahat kayo asenso. Okay? Pang-pito, last. Inaction. Hindi nyo napapansin, umaten na tayo kay Sir Sherwin, umaten tayo kay Sir Olan, umaten tayo kay, anong pangalan nun? Yung nagyuyug-yug sa MOA, Ate Baby. Yung magaling na speaker, si John Calum, si John Maxwell, ang dami na nating inatinan. Pero mapapansin mo, after 5 years, yan ka pa rin. Hindi nyo napapansin? Hindi nyo napapansin? Lahat na inatinan na natin. Pero ba't hindi tayo nagbabago? Ganun pa rin. Alam nyo anong problema? Inaction. Panay-attend mo ng seminar, panay-attend mo ng BOM, panay-attend mo ng product presentation, panay-attend mo ng complan. Wala ka namang kasama, mag-isa mo lang. Wala.
Ano ibig sabihin ng inaction? Absence of action. Kaya sabi ng isang leader namin dito, sir, wala lahat yan. Puro ka-attend ng seminar, kung walang action, wala rin. Alam nyo, pumunta sila ng Isabela, pumiram ng product kay Sir Leon, 100 pieces. Sabi ni Sir Leon, wag mo nang isoli ang product na yan. Wag mo nang iuwi. Alam nyo, first day, naubos yung 100 boxes. Bakit? Ano meron, sir? Action. Ano sabi? Action speaks louder than? So, mga kaibigan, ladies and gentlemen, hindi nakikita kung ilang beses ka nang umattend ng FAST. Alam nyo yung FAST? Forever Rich Achiever Systems Training. Kung ilang beses ka nang umattend ng Focus. Alam nyo yung Focus? Forever Rich Orientation. Wow, ang galing ni ma'am. Palakpakan natin si ma'am. Okay. Hindi yun nababase. Hindi yun nasusukat ang success kung mayroong inaction. Dapat po, lahat ng kaibigan mo, ilista mo na. Araw-arawin mo sila, ma'am. I don't care. Kahit 1,000 kang ma-reject. Pero I tell you guys, pag 1,000 ka nang na-reject, ma'am, gold director ka na. Yes. Diba? Anong gusto mo, ma'am? Ma-reject o hindi? Napag-aralan na natin kay share din yan. Ang maganda lang sa mga umati ng training, naaalala mo. No? Turning failure into success. You doesn't care how many times you fall down. Sabi ni Nick Vujicic, no? When you fall down, sabi ni Nick, it doesn't matter how many times, just get up. Okay? So, gusto niyo pa? Yes! Sige, bonus. Ito, dahil gusto niyo pa, may bonus ako. Bad spending habit. O, di kumikita ka na. Ang dami dyan sa likod. Hello, tingin dito. O, ayaw tumingin. Bad spending habit. Ako nawala ko na, na-outgrow ko na yun. Yung every time, bibili ako ng pasalubong ng anak ko, na-outgrow ko na yun. Bakit? Naluluma lang yung mga binibili ko. Alam mo saan yung ginagawa ko ngayon? Binabangko ko na lang. Bad spending habit. Ano ba yung bad spending habit? Ito yung pagbili ng hindi mo kailangan. Ito yung mabubuhay ka kahit wala yan. Hello? Ito yung pagbili ng bag kahit hindi mo kailangan. Ito yung pagbili ng relo kahit di mo kailangan. Mabubuhay ka naman kahit walang relo. May cellphone ka na, sir. Ano to? Wala lang. Masabi lang may relo. Tama, hindi? Yung sapatos mo, okay pa naman. Ang ganda-ganda pa. Bumibili ka 10 piraso. Okay pa naman yung ikaw mo. Diba? Bad spending habit. Okay, bago tayo magtapos, may isa pang bonus. Lastly, isa pang bonus. Isang-isa na lang. Kasi yung pang 10 may bayad na. No bank account at all. Walang bangko. Huwag nyo na itaas ang kamay. Sinong walang bangko? Lahat may bangko. Okay. Ang hina naman ng palakpak ko. Pag wala kang bangko, di ka makakaipon. Pag di ka nakaipon, di ka aasenso. Pag wala kang asenso, walang pagyaman. Pag binasa nyo yung pera nyo nakalagay dyan, pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Ibig sabihin, nakatakda sa pera mo na laging umaalis. Nakatakda sa pera mo na hawak mo ngayon, hindi nyo napapansin, tingin dito. Hindi nyo napansin meron kang 1,000 dito, maya-maya wala na. Hindi nyo napansin ako one time, sumahod ako rito, 30,000. Nilagay ko rito ang kapal. After 1 week,
Hindi ko po alam kung saan napunta yung 30,000. Sabi ko, this is it. Nagbukas ako ng bangko. Hoy, sikreto dapat to. Baka utangan ako. May tumatawa sa likod. Okay. Sineryoso ko, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Ma'am Josie. Sineryoso kong pag-iipon. Nag-create ako ng account ko dedicated sa Life Farm Global. Ang sabi ko, no touch account. Ibig sabihin, pag pinasok ko, pag sinabi ni Ma'am Binos, Sir Ed, upline, meron ka ba diyang pera? Wala akong pera. Bakit? Every morning, pagpasok ko, diretso ako sa account ko, Ma'am, deposit ako. O ngayon, ang laki na, Ma'am Lu. Alam nyo, yung palang 5,000 na dinideposit mo every week, nakailang linggo na Life Farm. Bilangin nyo kung magkano ng pera ko sa Life Farm alone. May pag-asenso, ma'am? Okay. Lumipas ang 3 years, nakaipon ako ng 5 million. May pag-asenso? Kaya ko nang bumili ng second hand na kotse. Kaya, di ba? Siyempre, hindi ko isasagad yun. Di ba? Ang X5 kasi, yung tinignan ko kasing 3 Series, 2.9 million. Kapag hindi automatic, 2.6. Yung X5, kulang-kulang 5 million. So, hindi ko isasagad doon. Okay. Guys, tingin dito, bago ako magtapos. Please. Please lang po. Mula kay Sir Alan, hanggang dun sa dulo, hanggang kay dulo, kay Rene. Please, if you have a bank account already, open an account dedicated sa Life Farm. Hello? Tingin po dito. Tingin. Mamaya na. Mamaya na kayong mag-text, please. Tingin. Open an account if you want to get your dreams. I tell you, ang tagal ko ng networker. 10 years mahigit na. Pero hindi ko sineryoso ang pagtitipid, hindi ko sineryoso ang pag-iimpok sa bangko. After 5 years, after 10 years, when I look back, yun pa rin. Yun pa rin ako. Bakit? Ang pera, may natural law yan. Kumuhulagpos yan, sir. Whether you like it or not. Minsan nasiraan ka, minsan nagkasakit ka. Lahat gagawin ng pera, huwag ka lang yumaman. Pero sir, pag inimpok mo, naiipon sila, nagpapadami sila, hanggang sa magtawag na sila ng mas marami pa. Bakit? Kapag meron ka na sa bangko, anong nangyayari sa'yo? Tingin dito. Nag-iiba ang postura mo. Hindi nyo napapansin, sir? Yung mga mayayaman, kung umasta talagang pag nabangga ka, walang pakialam. Bakit? Kaya nila eh. Pag nabangga mo yung kotse, sigawan ka, ganun na lang eh. Bakit? Kaya nila eh. Kaya ka nilang i-demanda. Yung walang pera, pag nabangga, sorry sir. Bakit? Wala kang kakayanan eh. Tama o hindi? Kaya kung mapapansin mo, kung dumadami yung pera mo sa bangko, nagiging confident ka. Guys, I really want to plead sa inyo. Open an account, please. 2,000 lamang po sa baba. Every week, dagdagan mo ng 1,000. Pag kumita ka ng mas malaki, ma'am, 20,000, gawin mong 10,000. Imaginin mo kung magde-deposit ka ng 10,000 a week. In 10 months, mayroon kang 100,000. Alam nyo kung magkano din-deposit ko na nakaraan? Di ba? Ang sarap. Hanggang sa dumami na ng dumami. Alam nyo kung anong meron? Kapag malaki ang pera mo sa bangko, meron ka nito. Mas madaling sumaya kung may pera ka sa bangko. Mas madaling magpaganda kung may pera ka sa bangko. Mas madaling maging successful kung may pera ka sa bangko. Hello? Ngayon, bago ako matapos, meron akong papatugtugin na lahat tayo kakanta. Gusto ko po, pag inawit nyo ito, gusto kong it should be coming from the heart. Hello, tingin dito. Coming from your heart. Okay lang ba yon? Gusto nyo kumanta? Pwede tayong tumayo para with feelings.
Pasensya na kayo ha. Ganito talaga to eh. Okay. Bago tayo kumanta, yan, buti pinatay. Magpi-pledge muna tayo. Pledge po ng mga leaders ito. Lahat kayo ngayong gabi ay mga leader tayo. Ito po yon. Nababasa sa likod? Hindi. Sundan nyo na lamang po ako. I pledge to commit myself here in Forever Rich Philippines and Life Farm Global Network to attend the training programs so that I may not only become a strong leader but also inspire positive change to my group and other members of FRP. By accepting this leadership commitment, I, Edison Tabago, recommit myself today to pursue my dreams until I reach the highest position possible. I will not quit. I will not stop until I reach the top. Help me, Lord. Awitin natin ito nang galing sa puso. Ako nararamdaman ko kung hindi galing sa puso, pinapaulit ko po. Okay? Lagi nyo nang inaawit ito, pero once again, let's sing this song coming from the heart para ma-feel natin ano po. Ito yung pamagat nito ay I Believe I Can Fly. This evening, napakinggan ninyo yung 7 Enemies of Success. Guys, sing it with passion. Sing it from the heart. Sing it from the heart, guys. Sing it. Sing it together. I believe I can touch the sky.
kaya? Remain standing. Just remain standing kung remain standing. Tonight guys, na pakinggan ninyo yung 7 enemies of success. Huwag kayong pumayag na igapi tayo ng kahirapan. Huwag kayong pumayag na yung iba lang yung nakakakuha ng silver director, gold director. Ilaban natin. Kaya po ba yon? Yes! Okay? Ngayon, nag-pledge kayo kanina na mananatili kayo attend sa lahat ng trainings para ma-strengthen ang grupo mo at pati crossline, di ba? Ngayon, kahit sinong mag-invite sa inyo, walang iwanan, walang bibitiw. Isang kanta pa. Okay? Itong awit na ito, it signifies loyalty. Ito yung no matter what na awit. Paborito ko po ito. Kahit saan pa kayo rekrutin, huwag kayo magpaparekrut. Kahit anong sabihin nilang paninira. Kahit anong pangsisira nila sa Life Farm. No matter what they do. Clap your hands together. Come on. What we believe is true. No matter what they call us. Kahit ano pa sabihin nila. However they attack. Kahit ano pa yung attack nila. No matter what they take us. We'll find our own way back. I can't deny what I believe. Take me my heart. I know I love forever. I know no matter what. If all you tears were laughter. If only night was day. If only prayers were answered. Then we would hear God say, no matter what they tell you, no matter what they do. Mga kasama, wala nang makakapigil sa pag-unlad nating lahat. What you believe is true. And I will keep you safe and strong, and shelter from the storm. No matter where it's barren, our dreams be born. Power!
Let's strengthen everyone. Palakasin ang bawat isa. Suportahan ang bawat isa. No matter where they live, No matter how they judge us, I give you what you need. No matter if the sun goes yes! or if the sky's so blue. No matter what the end is, my life begins with you. I can't deny what I believe. There can be one I know this love's forever. It's all that matters, no matter Okay. Okay. Sandali lamang po. Sandali lang. Sandali lamang po. Guys. Guys. Lahat ba tayo magtatagumpay? Yes! Huwag tayong papayag na hindi tayo aasenso? Yes! Okay. Be successful. See you at the top. God bless you.